Kumusta? Gayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa mula sa Positive Parenting Matters. Titignan natin ang mga ugali na kung hindi natin mapapansin ay maaaring humubog o sumira sa buong kinabukasan ng ating mga anak. O sige, simulan natin dito. Yung linyang mamaya na, parang simple lang, di ba? Isang harmless habit lang. Pero baka naman may mas malalim itong issue na kailangan nating tingnan. Sabi nga sa source at medyo prangka to ha, pag pinapalagpas natin ng mga ganitong maliliit na ugali, hindi natin sila tinuturuang mag-relax. Ang totoo para na nating sinasanay ang mga anak natin na mabigo pagdating sa totoong buhay. Ang focus natin dito ay yung mga batang may edad 9 hanggang 13 kasi ayon sa source, ito yung pinaka-critical na stage ng kanilang development. Dito nahuhubog ang maraming bagay. Sige, para maging malinaw, ito ang mga dadaanan natin sa ating usapan ngayon. Simulan na natin. So bakit ba critical ang tween years? Isipin nyo, hindi lang ito tungkol sa pagiging bata. Ito yung mismong panahon na ginagawa yung blueprint, yung plano para sa magiging buhay nila bilang mga adult. Binibigyan diin ang source na ang mahalagang life skills, hindi yan basta-basta lumilitaw pagtuntong nila ng 21 ako. Ito'y unti-unting binubuo. Sa edad 9, work habits. Pagdating ng 10 to 11, tumitibay yung attitude nila sa pagsisikap. At sa 12 to 13, dyan na nimi-mold yung mindset nila sa responsibilidad, brick by brick, ika nga. Sige, tingnan naman natin kung paano nabubuo ang mga ugaling ito. Dalawang core habits ang sisilipin natin na siyang humuhulma sa pag-isip ng isang bata tungkol sa trabaho at sa mga resulta nito. Unang ugali, yung pag-i-expect ng instant reward. Alam nyo, sa panahon ngayon ng social media at online games, lahat instant. Isang click, isang swipe, may resulta na. Ang epekto, nasasanay yung mga bata na sa bawat kilos nila dapat may kapalit agad-agad. At dito talaga yung disconnect, di ba? Kasi yung totoong buhay, kailangan ng pasensya, ng proseso, pero yung utak ng bata nasasanay para sa isang mundong hindi naman pala totoo. Kaya paglaki nila, hirap sila sa career at sa mga relasyon. Okay, pangalawang ugali. Ito familiar sa atin to, yung bahala na mindset. Yung parang, come what may. Ang babala dito, itong simpleng expression na to, pwedeng maging isang lifestyle, isang buhay na puro asa sa swerte, imbes na sa gawa. At itong table na to, napakalinaw ng pinapakita. Sa isang banda, yung bahala na, walang direksyon, naghihintay lang. Sa kabila naman, yung proactive mindset, may plano, may diskarte. Tandaan natin, yung mga matagumpay na tao, hindi sila perpekto, pero iisa ang katangian nila. Malinaw ang direksyon nila na siyang kabaliktaran mismo ng bahala na. Ngayon, pag-usapan naman natin yung dalawang ugali na madalas hindi natin sinasadya pero tayo pa nga mga magulang ang nagtuturo dahil sa kagustuhan nating protektahan sila. Ito yung pangatlo, pag-iwas sa hirap. Natural naman yan, ayaw nating mahirapan ng mga anak natin. Pero ang argumento dito, sa sobrang pag-rescue natin sa kanila sa bawat discomfort, para na rin nating ninanakaw ang pagkakataon nilang matuto at tumatag. Ano ba tong mga pagsagip na to? Halimbawa, bored yung bata, bigay agad ng gadget. Nahihirapan sa homework, tayo na ang gagawa. Sa bawat pag-rescue natin, may isang napakahalagang skill na hindi nila natututunan. At anong skill yon? Resilience, yung katatagan. Kasi kung hindi nila mararanasan yung maliliit na hirap habang bata pa, paano nila kakayanin yung naglalaki ang pressure at stress pagtanda nila? At dito napapasok yung pang-apat na ugali, yung mababang sense of responsibility. Ito yung nangyayari kapag natutunan ng isang bata na okay lang magkamali kasi laging nandyan naman si mama o si papa para ayusin lahat. Tingnan niyo itong cycle. Step 1, nagkamali yung bata. Step 2, pumasok yung magulang para ayusin. Step 3, ang natutunan ng bata, walang masamang mangyayari sa akin. Ang resulta, Step 4, hindi siya natututo ng accountability, isang aral na napakadelikado sa totoong buhay. Okay, heto na, yung huling set ng mga ugali. Ito naman, tungkol lahat sa self-control at sa kakayahang mag-isip ng pangmatagalan. Isang kritikal na maling akala. Akala natin, motibasyon ang kailangan. Pero yung motivation, pakiramdam lang yan, nawawala.
Ang disiplina, sistema yan. Kahit anong mood mo, gagawin mo ang kailangan. Doon nabubuo ang tunay na tagumpay. At kapag hindi natutunan ng mga bata na magpigil ng sarili, yung mag-ipon bago gumastos o magtrabaho muna bago mag-enjoy, nagiging adult sila na pabigla-bigla magdesisyon. At madalas, nauuwi yan sa utang at palagi ang stress. So matapos nating makita lahat ng problema, nasaan ngayon ang solusyon? Well, ayon sa source, ang solusyon ay nakasalalay ng buo sa pagbabago ng mindset nating mga magulang. At ito na siguro ang pinaka-core ng lahat. Ang pagiging magulang hindi lang para magpalaki ng masayang bata. Ang tunay na goal ay magpalaki ng mga anak na magiging competent o mahusay na mga adulto. So, paano natin to gagawin? Simple lang. Una, tanggapin natin na may pananagutan tayo sa mga ugaling ito. Pangalawa, ituro natin ang halaga ng proseso, hindi lang ng reward. At pangatlo, ang goal natin ay kakayahan, hindi lang yung panandali ang ginhawa. From taga-ayos ng problema, dapat maging coach tayo. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Sa paraan ng pagpapalaki mo sa iyong anak, inihanda mo ba siya para sa ginhawa ngayon o para sa kakayahan bukas? Maraming salamat sa pagsama ninyo sa paghimay na ito.